Hey mga daddy, good morning. Today I'll be starting the vlog. The stuff that I'll be doing to the new car. It's a 2015 Subaru Forester XT, which is a Forester with a turbo. And I'll be sharing with you guys the stuff that I'll be doing, whether it be mechanically, aesthetically, and all that good stuff. I'll be also sharing with you the woes, the worries, the problems, or the issues that I've encountered, or that I will be hopefully not to encounter. But of course, it's a secondhand car. It's not gonna be perfect. If you buy a secondhand car, it's inevitable. You're gonna have to replace something, or something needs to be replaced right off the bat. Gagastos ka talaga. So, I'm here to share with you guys the experience about owning a secondhand car, maintaining it, how to maintain it, probably share with you guys a couple of DIYs that I've learned throughout the past or throughout the years of owning a couple of cars in the past. Maybe that's it. So I'll start the video with me giving you guys a tour of the new car. Here we go. Yan, so ito siya guys. 2015 Subaru Forester XT. Don't mind the STI badge. It's actually just cosmetic. Plus a couple of horsepower if you don't mind that. Okay. So, yep, got this car second hand. I used to own a Kia Sportage. It's an all-wheel drive. I don't know if it's a knockoff of this car, but that's an all-wheel drive, a gas, petrol engine. It's a pretty good car, if you ask me. But this one hits different. Actually, itong car na to, ito ata yung ginagaya ng mga all-wheel drive. Kasi, di ba yung Subaru, they're all well known for their all-wheel drive system. So, I don't know. Okay, so check natin itong mga features nito. Yung 2014, premium na talaga to. Advanced na itong feature na to. 2014 or 2015, advanced na talaga to. So, one of the features of the car is, as long as you have the key fob with you, and it's locked, see, it's locked. Lapit ka lang, tapos lagay mo yung kamay mo dito, daliri mo. It's gonna automatically unlock. So, ayun, unlock na siya. Good. That's one of the features that is available, I think, only on the XT trim, which is ito, which is the turbo. So, yun, one of the features. So, ito yung interior niya. Yun. So, yung differences ng regular Forester sa XT, which is, this is the XT. One of the difference is, pardon the spaghetti mat, it is so dirty, I'm sorry. But for the sake of the video, let me show you the differences. So, yung pedals niya, itong klase ng pedals na to, this is only available on the XT trim, which is this one. There's actually another, ayun, yung footrest niya, ganun din, silver, metal. So, yun yung gas, ano niya, gas cover button, whatever. So, yan yung differences niya. And also ito, traction control. I don't know if meron din itong mga to dun sa regular na Forester na non-turbo. Pero, yun. So, ito, dimming dun sa hatch sa likod. Yung memory, kung gaano kataas. Of course, alam natin itong ano na to, button na to, it's traction control button. Hold mo lang yan para ma-off. Tapos ito yung open ng trunk. So, electronic power tailgate siya. So, yun yung mga, ano niya, mga features niya. And then, by default or by stock, yung upholstery niya, they're all upholstered in leather. So, ito yung stock leather. Medyo matigas nga lang. I don't know if because dahil luma na siya, medyo matigas siya. Pero,
Yan, this is how it looks. Ito medyo worn out, may mga damage yung konti, pero tolerable naman kasi it's a second hand car, so you know. So ayan, pardon the trash, pero yun, as you can see, ito siya. Okay naman, everything is working. Even tong seatbelts na to, makikita mo lang to sa mga higher trim eh. I think yung mga lower trim, hindi adjustable yung seatbelt. Parang, ayan, diba? Ayan mo lang siya. Click mo lang, tapos pwede mo siyang itaas. So ayan, it's one of the features. Also yung features na itong headrest, adjustable. I don't know kung saan mo ito gagamitin, pero ito siya. Ayan, tilt siya, tilt lock. And then to reset it, just yun, ano mo lang siya. Ayan, both driver and passenger yan, ganun din. Okay siya. Tapos itong steering wheel, punta tayo dito. Ito, so yung steering wheel, ito yung default or yung stock version ng steering wheel ng XT. I don't know kung yung non-turbo o yung lower variants may paddle shift. Pero ito may paddle shift to. Ito siya. Paddle shift. And ano pa man difference nito? Yung features na ito, itong combi switch niya may automatic. So pag nilagay mo yan nilagay mo siya sa auto, kusa na siyang mabubuhay yung headlights mo, or if iniwan mong nakabuhay yung fog lights mo, automatic na siyang mabubuhay kapag na-detect niya na madilim na. So ito I think yung sensor or yung camera na nagde-determine kung bubuhayin niya yung ilaw ng kotse or not. Ayun, so far effective naman siya, hindi ko na nakakalimutan. Tsaka maganda pag pinatay mo yung kotse at naiwan mo na nasa auto, o kahit actually nandito lang sa ganyan, naiwan mo nandyan, siya automatic siyang mamatay. Sumasabay talaga siya rin sa kotse, sa pag turn off ng kotse. Yun. Okay, pa ba? So itong car na to, mayroon din siyang cruise control. So sa mga daddy dyan na medyo umiidad na, tulad natin, di ba? So ayun, medyo useful siya sa akin. Useful siya kapag lang sa expressway. Ayun. Pero minsan nakakaantok nga lang, 'di ba? Pero yun, it's up to you if you wanna use it or not. It's a good thing that it's there. Kasi syempre binayaran mo 'yan eh. So yun, kasama sa binayaran mo 'yan. Ito yung sport mode and intelligent mode. So bali itong XT, and again, I'm not 100% sure if you're gonna get the same exact thing or features on the non-turbo or the base variant of the Forester. So ito, tatlong klase yung driving modes niya. So the first mode by default is intelligent. So kapag halimbawa binuhay mo siya, nasa intelligence lang siya lagi. And then meron siyang tinatawag na sport. And then itong sport sharp. Yung sport sharp medyo yung turbo niya, kapag medyo sobrang responsive nung pedal niya, tapos mariring mo kaagad yung turbo, nagsuspool ka agad. Yung sa sport mode, siya, medyo tamed ng konti. I think around 2,000 RPM. Doon pa lang mag-activate yung turbo. Yun. Correct me if I'm wrong in the comment section. So yun. Tapos, yung pag nilagay mo siya sa sport mode or sa sport sharp, parang, kasi ito CVT to, Lineartronic CVT, chain. Basically, kapag nilagay mo siya sa sport mode or sport sharp, it's gonna mimic or try to simulate yung gears. Kasi walang gears ang CVT, di ba? Belt lang siya. But in this case, it's a chain belt yung sa CVT. So, kapag nilagay mo siya rin sa sport sharp, ang mangyayari, sinisimulate niya yung gears. Para bang may gears siya. I think up to 8 gears ang pwede or 6 ata. Anyways, yun. Di ko pa siya actually gano'n natitesting kasi malakas sa gas. So, syempre mahal ang gas ngayon. Di ba? Kailangan nating magtipid. Ayun. So, by default, meron na siya nito. Ayan. Sa infotainment naman yan. Familiar naman tayo dyan. Volume, tas next or back.
Itong mode, ayan, yan dyan siya, yung voice command. Ayan. Pwede mo rin connect yung Bluetooth dito. So, ayan. And ang kagandahan dito sa XT, it is already, ayun, push start. Diba? Try natin, buhayin natin. So, yung sequence ng pag-start ng push start, I don't know if pare-pareho tayo, pero ako, this is what I do. So, ayan. Isa. Ayan. Mabubuhay yung infotainment. Pangalawa pa. Tapos, aantayin ko yung marinig yung fuel pump. May mo naman sa likod nagagana yung fuel pump. Pag na-settle down na siya, okay. Tapos, aantayin kong mawala yung airbag icon. Which is, I think nawala na. Tsaka ko, ipipress yung brakes. And then, click ulit pangatlo. O, yan. Start na siya. Yun. Ganun ang ginagawa kong sequence ng start. Ayan. Nasanay na rin naman ako. So, okay naman. So far, throughout the years, nagkaroon ng di naman nasisira. Ayun. So, one of the features here is ito. Yung mga Subaru, kilala sila dito. The sunroof. So, sunroof. Okay siya. Malaki. Hindi siya malaki. Tulad ng mga Chinese, ngayon, di ba? Like yung kulay hanggang dun sa dulo. Pero ito, hanggang dito lang sa gitna. Okay na rin if you ask me. Naging roomy siya pag inopen mo siya. So, yun. Na-open din yan, guys. So, tingnan nyo to. Pag pinull up nyo to. Ayan. Yun. Okay ba? Open yan. Oh. Okay din. Tapos na medyo naka-close din siya ng automatic. Click mo lang siya. Oh, yan. Boom. So, yun. Yun lang siya. Ayun. So, itong mirror, di na siya stock. So, basically, gusto ko kasi kitang-kita ko Ano yung iba sa atin ayaw ng malalaking rear view. Ako kasi gusto ko para kita ko talaga yung yung nasa paligid ko. Lalo na yung mga motor, minsan hindi mo alam may nakabuntot na pala dito sa blind spot mo na motor. So may kita mo, diba? O yan. Laki, diba? Ayun, so going back. Ito ang tinatawag nilang multifunctional or multifunction display, which displays all the information ng kotse. Okay, so makokontrol mo siya gamit ang MFD panel button. So ito, pag control up, down, tapos to yung gitna, set. So yun yung niya, yan. So, by default, nilagay ko siya dyan para makikita ko yung temperature nung oil temperature. Itong boost gauge, yung bar, yan, sa turbo yan. -7, ibig sabihin, wala pa siyang boost. Kasi nga, yun, negative siya. Ibig sabihin, hindi pa tumutodo, bumibira yung turbo. Ayan, so average km per hour. Kung ilang kilometers ka per hour na marireach yung in my case 8 kilometers. So ito, nakita niyo naman yung 23.2. Yan yung average gas consumption ko. So hindi pala medyo napakataas. So Subaru, syempre malakas sa gas talaga yung Subaru. Yun. So ang pagkuha niyan 23.2 or 100 divided by 23.2, kaya na lang mag-compute kung ilan. Pero it's one of the thirstiest cars out there. Yan, namely yung non-turbo nga sobrang sobrang turbo, yung non-turbo malakas din sa gas, pero ito what more this one, diba? Kasi this is turbo version XT. Ayun, so yung up doon yan yung 9:01 the time, of course. So if you like
click here, dyan. Ito, mababago siya. Ayan. Pwede mo siyang ilagay dyan. Ayan. Pag nagpatugtog ka rin pala guys, dito lalabas din. So ito lang siya. Ayan. USB, na USB. Ayan. Oops. So ayan, USB. Dito siya. Dito yung USB niya. Pardon. So yun, dito siya. Sa ilalim ng center console. So ayan. Itong variant na to also has the Harman Kardon sound system. Maganda yung tunog guys. Maganda. May baho, may sub din siya, may ampli rin. Okay na, napakaganda ng tunog. Di ko alam pwedeng pa ano kasi baka makopyright tayo. Ayun, so that's one of the features or cool features about the car. The sound system is, for me, it's top notch coming from the base variant Toyotas, Kias, Hyundai's. Yun. So it's a step up. Level up na yun yung Harman Kardon na yan. Maganda yung speaker niya guys. Ayun. So kapag ka nabuhay yung radio, nandito rin yung makikita mo rin yung pinapatugtog mo dito. So ganyan, naranturo lang natin yan. Ayan, so gas consumption sucks. Ayan, yung real-time gas consumption, yung average, alam naman yan, familiar yung mga modernong kotse ngayon, meron naman yan, familiar naman tayo yan. Same. So ito yung one of the features ng car na dati talagang maganda at sobrang advanced na 2014, 2015, 2016 to 2018. Ayan. So, kapag ayan, ito yung drive line niya, yung all-wheel drive niya, yung siya na showcase niya. So, it's gonna tell you, this screen is gonna tell you which wheel, or which are the wheels that are being powered or that is receiving torque. So kagandaan niya sa kanya, pag tinurn mo yung steering wheel, nakita mo nagta-turn din yun, no? So real time siya. Ayan. So ayan. Also yung maganda dito sa XT, I don't know if yung lower variants meron ito or not, meron siyang tinatawag na X mode. Ayan. Pag click mo yung X mode, na-testing ko rin naman to, ang lakas sa akyatan. Hindi ko lang paano na nagawa yun, nagyaman din na CVT to, pero ang lakas sa akyatan, grabe. Kahit tumirik ka, tas bako-bako yung daan, nakakaakyat ka pa rin. Na-testing ko siya one time. Yun. So sa mga sticky situations guys, talagang maganda na may X mode. Ayan. Yun ang part na, o yung one of the features that I love about the car. Ayun, for the rest naman, basic lang. Glove box. Yun. Okay naman siya. Ayan. Red yung background lights ng mga panels. Okay siya. Tapos, you can see, medyo maliwanag. Yun. Ininstallahan ko na lang yan, pero wala talaga yan na footwheel lamp. So, I installed it. Hindi ko na pinadaan sa fuse, dito ko na lang nilagay. Yan. Is it worth it? Worth it for me kasi parang it's gonna make a really somehow a comfortable feeling for your passengers, knowing that they can see their foot and the floorboard. I don't know. Sa lahat ng mga kotse namin, nilalagyan ko talaga ng footwheel lamps. Ayan. Other than that, it also has voice control. Ayan. Pero yung voice control nito, hindi siya nagsasalita. Ayan, so hindi siya nagsasalita. Ano lang siya, yung voice control niya, para voice command sa kanya. Bawa, gusto mong multiple phones ang connect dyan. Tapos, gusto mong piliin yung iPhone mo. Pwede mong i-voice command yan, pipiliin niya yung iPhone. So, yun. Marami nang pwedeng ipalit dito sa Harman Kardon na stock na na to, na head unit na to guys, na mas magaganda pa. You can get, I think 9 to 10 inch and only for 10,000 pesos. Maganda na yun. So for me, I haven't really installed one kasi parang sinusulit ko muna siya, syempre bago sa akin to. So yun, sinusulit ko muna siya. Okay,
Okay, ito yung sinasabi ko guys. Ano siya? Power tailgate. Ayun, automatic siya na bubukas. Okay siya. Pardon the kalat. Sorry. Ayan. And ayan. 2-layer siya. So yung spare niya nandun. Ayan. So pinamalagay ng gamit. Yung spare niya nandito sa ilalim na to. Donut actually. Ayan. Yung likod niya. And one of the features ng XT, specifically the XT trim, are dual exhaust. Ayan siya. 1, 2. Yung tunog, hindi siya maganda ang pakinggan. Hindi maganda. Kasi nga syempre, hindi naman siya exhaust system. So sa mga differences ng XT is itong 18-inch na wheels niya. I think sa base variant, it's only 17-inch. Pero ito 18-inch alloy rims. And bago ko nga pala makalimutan, ito guys, yung driver side ay 3-point adjustable yung driver side. So basically pwedeng itong ano na yan, pag itong hook na yan, pag tinaas mo yan, tataas itong nandito sa tie mo. Ayan, tapos ito pag inano mo to, itong part na to, tinaas mo, ito namang upuan mismong tataas. Tapos pwede mo siyang ibaba. Ayun, di ba? Tapos ito sa recline or yun, patasin yung upuan. Again, one of the features of the XT. Pero ito sa driver side lang. Sa passenger sa kabila, it is not available. It's manual. Okay. Punta naman tayo sa engine. Yan ang buksan natin. Sa engine. May hood strut siya. So maganda na rin. Hindi mo na siya bubuhatin, hindi mo natutukod. So may hood strut. So ito yung changes sa XT. So given na turbo siya, 'di ba yung sinundan na model nito merong hood scoop. Ito wala. So ang sistema din na ginawa ng Subaru dito is itong intercooler niya top mounted pa rin. Pero yung intake niya, yung higop niya dito na sa grill. Dito pa rin sa grill. So mangyayari dito siya magta-travel. Tapos itong nandito sa ano na to, itong scoop na to. Ayan. Yung hangin diyan pumupunta. Kasi dalawa siya, pupunta siya diyan. Tapos dito siya i-feed sa intercooler. Ayan. One thing I didn't like about the XT is yung turbo. Kalimitan kasi ng mga turbo is nakamount sa likod ng engine. Ito nandun sa baba. So I don't know if that has significance in terms of performance, because honestly this is the first time na nagkaroon ako ng turbo na sasakyan. So I don't know, you tell me. Keep educated. And so nung nakuha ko tong sasakyan, fortunately nawala na to. Sabi na may-ari, nawala daw ito nung nagpakasa siya. So, hindi ko lang kung totoo, kinuha niya, binenta niya. Kung tinignan ko kung magkano to, ito, 3,000. Ito, 2,000. Sabi ko, walang yan, wag na. Bibili ko na lang ng parts na pang-replace, diba? Mas mapakinabangan pa. Hindi naman makikita ng tao yan. It's not every day that you're gonna show off the engine to other people. So, not gonna bother buying that. Yan. So, ito yung engine niya. It's a boxer engine. And mabilis na mag-oil change na ito. Actually, na-oil change ko na to. Dini-airway ko lang. Ayan. So, ayan. Basically, itong oil filter nandito na. So, di ba, dito ka na magta-top up. The only thing that you need to actually do underneath the car is yung oil pan drain ng oil. Yun lang.
Hindi ka na nga, pwede ka na nga hindi gumamit ng jack kasi medyo okay naman siya. Mataas yung clearance niya. Para sa akin, okay naman. Dinudukot ko na lang dun. So, ayan. So, once na na-drain na yun, lagay mo lang ulit yung yung cap nung oil pan. Tapos, pilta mo na dito. Dito ka mag-top up ng oil. Yun lang, mabilis lang. So, yan. Ayan siya. Yung engine niya. Air filter niya dito rin, mabilis lang din, accessible. I think need mo lang tanggalin to. So, yun. And yun. And di ko nagustuhan is yung ECU nandito. So, syempre given na turbo siya, mas mainit siya. So, I don't know kung may impact or effect to. Pero so far, wala pa naman ako nabasa sa online o sa labas na nagkaroon ng problema sa ECU dahil top mounted siya here. So, all goods naman basing on my report or my research. Yun. So, let's close this. Yun. So, ito siya.